Judas Kapitulo 1 versikulo 14 hanggang 15. At si Enoch naman, na ikapitong salin mula kay Adan, ay nagpahayag ng propesya tungkol sa kanila, na sinasabi, narito, dumarating ang Panginoon na kasama ang 10,000 kanyang mga banal, upang hatulan ang lahat, at upang kumbonsihin ang lahat ng mga makasalanan tungkol sa lahat ng kanilang mga masasamang gawa na kanilang ginawang may kasamaan, at sa lahat ng mga mapagmalupit na pananalitang sinabi ng mga makasalanan laban sa kanya. Sino ang tinutukoy na darating kasama ng kanyang mga banal? Siya ay nahayag sa aklat ng pahayag. Pahayag Kapitulo 1 versikulo 1. Ang pahayag ni Jesu Kristo, na ibinigay sa kanya ng Diyos, upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na malapit ng mangyari. Ipinakikilala sa atin ng buong Biblia si Jesu Kristo, ngunit wala nang mas malinaw na pagbubunyag tungkol sa kanya kaysa sa aklat ng pahayag. Sa aklat ng pahayag, nais ng Panginoong Jesu Kristo na makilala siya ng kanyang iglesia, sapagkat ang tanging daan patungo sa Ama ay sa pamamagitan niya. Kapag ang isang tao ay pumasok sa ibang paraan, siya ay itinuturing na magnanakaw at tulisan. Ang Panginoong Jesu Kristo ay inihayag sa aklat ng pahayag. Pahayag Kapitulo 1 versikulo 18. Ako ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y buhay magpakailanman, amen, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Siya ang nabuhay na mag-uli na hari. Hindi na siya muling darating bilang isang sanggol. Hindi na rin siya nasa krus. Hindi na siya nasa libingan. Ngunit siya ang buhay na isa na may hawak ng mga susi ng kamatayan at ng Hades. Pahayag Kapitulo 19 versikulo 11. At nakita kong buka ang langit, at narito, isang kabayong maputi, at ang nakasakay rito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran ay humahatol at nakikipagdigma. Pahayag Kapitulo 22 versikulo 13. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli. Ibig sabihin nito, lahat ay nagsimula sa kanya, at lahat ay matatapos din sa kanya. Ibig sabihin, siya ay palaging naroon, sa walang hanggang nakaraan, naroon na siya. Walang hanggan ang kanyang pag-iral, bago pa man likhain ang kahit ano, bago ang mundo, bago ang sansinukob, bago pa nilikha ang mga anghel, ang Panginoong Hesus ay naroon na. At ang Panginoong Jesu Kristo na ito ang tinutukoy ni Enoch sa kanyang ikalawang pagparito. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga simbolo at tanda ay naging mahalaga sa ating pag-unawa sa mundo sa ating paligid. Nagbibigay ang mga ito ng kahulugan, nagpapasidhi ng damdamin, at naghahatid ng mas malalim na mensahe. Sa Biblia, ang kahalagahan ng mga tanda ay malalim at may maraming kahulugan. Hindi lamang ito mga palatandaan, kundi ito ay malalim na nakaugat sa pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang bayan. Tinutukoy ng Biblia ang mga tanda bilang mga paraan kung paano ipinakikita ng Diyos ang kanyang presensya, kapangyarihan, at mga pangako. Ang mga ito ay banal na panghihimasok, mga katiyakang ibinibigay ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, biyaya, at wagas na pag-ibig ayon sa tipan. Hindi lamang salita ang ginamit ng makapangyarihang Diyos upang makipag-ugnayan, gumamit din siya ng mga nakikita at nahahawakang mga tanda, kadalas ay mahimalang mga pangyayari, upang bigyang diin ang kanyang mga mensahe at layunin. Ang mga tandang ito ay nagsilbing paalala ng katapatan ng Diyos at ng mga mahahalagang katotohanan ng pananampalataya. Kahanga-hanga, ang unang tala ng tanda sa Biblia ay matatagpuan sa aklat ng Genesis. Matapos ang baha, naglagay ang Diyos ng bahaghari sa langit bilang tanda ng tipan niya sa bawat nilikhang may buhay, isang walang hanggang pangakong hindi na muling lilipulin ng tubig ang buong mundo. Hindi lamang ito isang palamuti sa kalangitan, kundi isang makapangyarihang patunay ng katapatan ng Diyos sa sangkatauhan at sa buong nilikha. At sa buong kasulatan, makikita natin ang maraming tanda na inilatag sa banal na salita ng Diyos. Mahalagang tandaan, nakapaloob sa mga kasulatan ang maraming tanda na may kaugnayan sa pagbabalik ni Hesus. Ang mga propetikong palatandaang ito, mula sa mga digmaan at balita ng digmaan, hanggang sa paglitaw ng mga bulang propeta, ay hindi inilaan upang takutin tayo, kundi upang ihanda ang mga mananampalataya sa nalalapit na katuparan ng banal na plano ng Diyos. Sa araw na ito, nais kong itampok ang huling tandang mangyayari bago bumalik si Hesus. Mateo Kapitulo 24 versikulo 29 hanggang 31. Agad pagkatapos ng kapigatian ng mga araw na yaon, ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at ang mga bituin ay malalaglag mula sa langit, at ang mga kapangyarihan sa kalangitan ay mayayanig. At kung magkagayoy lilito ang tanda ng anak ng tao sa langit, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay tatangis, at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian.
At susuguin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trompeta, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ang mahiwagang katagang, ang tanda ng anak ng tao, na matatagpuan sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 30, ay matagal nang pumupukaw sa interes at malalim na pagsusuri ng mga nagsasaliksik sa banal na kasulatan. Ang natatanging katagang ito, na hitik sa matitinding kahulugan tungkol sa mga huling araw at sa muling pagparito ni Kristo, ay naging mahalagang paksa ng pag-aaral at pagbubulay-biyalay, na nagluwal ng iba't ibang interpretasyon at haka-haka. Ang kontekstong kinasasangkutan nito ay nagpapahiwatig ng napakalaking kabuluhan. Bagaman may malinaw na mga propesya at kaganapan na magaganap bago ang pagbabalik ni Kristo, ang eksaktong anyo at kahulugan ng tandang ito ay nananatiling isang misteryo. Kaya ngayong araw, ating susuriin ang ilang pananaw tungkol sa kung ano nga ba ang maaaring maging kahulugan ng tandang iyon, ang huling tanda bago bumalik si Jesus. Pananaw 1, ang literal na pagpapakita ni Jesus. Ilan sa mga iskolar ang naniniwala na ang tinutukoy na tanda sa banal na kasulatan ay tumutukoy mismo sa hayag at malinaw na pagpapakita ni Jesu Kristo sa kalangitan. Sa pananaw na ito, si Jesus mismo ang tanda na magpapakita ng may kaluwalhatian, at makikita ng lahat ng tao. Ang ganitong pananaw ay umaayon sa tuwirang pag-unawa sa talata, na binibigyang diin na ang makalangit na paglitaw ni Jesus ay magiging napakalinaw at kapansin-pansin na wala ni isa mang makaliligta rito, at ito ang hudyat ng kanyang nalalapit na pagbabalik. Ang pananaw na ito ay sinusuportahan ng Pahayag Kapitulo 1 versikulo 7. Narito, siya'y dumarating na nasa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata, maging ng mga sumaksak sa kanya, at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon nawa. Amen. Ipinapahayag ng talatang ito na ang muling pagparito ni Jesus ay isang kaganapang hindi maikikaila at makikita ng lahat. Pananaw 2, isang krus sa langit. May ilang iskolar na nagsusulong ng haka na ang tanda ng anak ng tao ay maaaring isang maningning na krus na lilito sa langit. Iniuugnay nila ito sa isang pangitain na sinasabing nakita ng Romanong emperador na si Constantino, kung saan nakita niya ang isang krus sa himpapawid. Naniniwala ang mga iskolar na ito na ang tanda ng anak ng tao ay maaaring magkaroon ng katulad na anyo. Ang krus, na siyang pinakasentro ng pananampalatayang Kristiyano, ay sumasagisag sa sakripisyo ni Jesus para sa buong sangkatauhan. Kung ito'y lilito sa langit, ito'y magiging isang makapangyarihan at madaling makilalang tanda na tiyak na tatago sa puso ng mga mananampalataya sa buong mundo. Pananaw 3, isang kosmikong kaguluhan. May ilang teologo na nagpapahiwatig na ang tanda ay maaaring direktang kaugnay ng mga kosmikong kaguluhan na binanggit sa talatang nauna sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 30. Ito ang sinasabi sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 29. Agad pagkatapos ng kapigatian ng mga araw na yaon, ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at ang mga bituin ay malalaglag mula sa langit, at ang mga kapangyarihan sa kalangitan ay mayayanig. Ipinipinta ng talatang ito ang isang matinding kaguluhan sa kalawakan, isang dramatikong pagbabago sa mga makalangit na katawan. Sa ganitong pananaw, hindi lamang mga panimula o paunang babala ang mga kaganapang ito, kundi sila mismo ang tanda ng anak ng tao, o hindi man, ay malapit na kaugnay nito. Ang pagbibigay diin sa ganitong kalawakang mga pangyayari ay nagpapahiwatig na hindi lamang sila mga palatandaan kundi mga mahalagang bahagi ng ipinangakong tanda. Pananaw 4, isang simbolikong pagsasalarawan ng awtoridad ni Jesus. May ilang mga iskolar na nagbibigay kahulugan sa tanda sa isang mas metaphorical o makasagisag na paraan, hindi bilang isang pisikal o makikitang pangyayari sa kalangitan, kundi bilang isang simbolikong palatandaan ng nalalapit na paghahari at kapangyarihan ng kaharian ni Kristo. Sa ganitong pananaw, ang tanda ay isang makapangyarihang sagisag ng paglipat mula sa pamumuno ng makalupang mga kaharian tungo sa banal na pamamahala ni Kristo. Sa halip na literal na mga kaganapang makalangit, nakikita nila ang mga inilarawang pangyayari ng mga huling araw bilang alingaungaw ng malalalim na espiritual na katotohanan, na naghahayag ng pagbabagong espiritual at ng bagong kaayusan sa ilalim ng pamumuno ng anak ng Diyos. Pananaw 5, isang pagsasama-sama ng mga palatandaan. Sa pagsisiyasat sa mahiwagang tanda ng anak ng tao ayon sa kasulatan, may ilang naniniwala na ito'y hindi isang tanda lamang, kundi isang kombinasyon ng iba't ibang tanda at kaganapan. Ayon sa pananaw na ito, ang tanda ay isang pinagsama-samang katuparan ng mga kosmikong kaguluhan, mga espiritual na palatandaan, at iba pang mga ipinangakong kaganapan sa huling araw.
Ang kabanata ng Mateo 24 na ay nagliliste ng napakaraming tanda mula sa digmaan at lindol hanggang sa mga huwad na propeta at paghihirap ng mga banal na pawang nagsisilbing bahagi ng isang malawak at masalimuot na larawan ng wakas. Sa ganitong pagtingin, ang kabuoang pagsasama-sama ng lahat ng mga palatandaang ito, sa tamang panahon at pagkakasunod-sunod, ang siyang tunay na bumubuo sa tanda ng anak ng tao. Ang pagbabalik ni Kristo, ayon dito, ay hindi ipahahayag ng isang pangyayaring makalangit lamang, kundi sa pamamagitan ng isang buo at banal na pagsasanib ng mga tanda, na ang bawat isa ay may malalim na espiritual na kahulugan, at sama-samang nagtuturo sa pagdating ng Mesiyas. Pananaw 6, ang kaluwalhatian ng Shekinah. Ang tanda ng anak ng tao ay naging focus ng teolohikal na pagninilay sa mahabang panahon, at isa sa mga pananaw ay inuugnay ito sa maningning na kaluwalhatian ng Diyos, na kilala bilang Shekinah Glory. Ang salitang Shekinah ay mula sa salitang Hebreo na nangangahulugang paninirahan o pagpapakita, at ito'y tumutukoy sa presensya ng Diyos na nananahan sa lupa. Sa lumang tipan, maraming pagkakataon kung saan ang presensya ng Diyos ay nagpapakita bilang isang makinang na ulap ng kaluwalhatian, katulad ng sa Exodo, o sa pagtatalaga ng templo. Sa ganitong pananaw, ang pagbabalik ni Jesus ay hindi lamang isang muling pagdating, kundi isang dakilang pagbubunyag ng Diyos, na kasama ang masaganang liwanag ng kanyang kaluwalhatian, isang tagpong hindi may kakaila, at isang makalangit na anunsyo ng pagdating ng Mesiyas, na babahirin ng Shekinah Glory, na nagpapatunay sa kanyang pagka-Diyos at kapangyarihan sa lahat. Alin sa 6 na pananaw ang iyong paniniwalaan? Sa 6 na pananaw na ito tungkol sa tanda ng anak ng tao, mula sa literal na pagpapakita ni Kristo, sa isang krus sa langit, sa kosmikong kaguluhan, simbolikong kahulugan, pinagsama-samang mga tanda, at ang kaluwalhatian ng Shekinah, alin ang pinaka-naaayon sa iyong paniniwala at pag-unawa sa salita ng Diyos? Ang mahalaga, hindi man natin lubusang maunawaan ang eksaktong anyo ng tanda, ay handa tayong espiritual, at gising ang ating mga puso sa mga palatandaan ng kanyang pagbabalik.